Kumusta ka? Ngayon, pag-uusapan natin yung mga material na pinadala mo. At promise, hindi to yung kwentong pang Sunday school. Oo. May isang idea dito na parang, teka, nakakagulat talaga. Paano kung ang pagbagsak ni Adan, hindi pala talaga nagsimula sa isang puno o sa prutas, Kundi sa pag-ibig. kundi sa pag-ibig? Paano kung yung buong kwento sa Eden ay isa lang palang, rough draft para sa isang mas malaking istorya? Magandang simula yan. Ganyan, susuriin natin itong medyo radical na interpretasyon ng Genesis na pinasa mo. Okay? Himayin natin to. Yan, maganda yung salitang rough draft. Kasi ayon sa mga source mo, para maintindihan natin ang Eden, kailangan muna natin pumunta sa isang lugar na mas madilim. Ang kwento hindi nagsisimula sa isang hardin, kundi sa isang cosmic courtroom. May debate Debate sa pagitan nino. sa pagitan ng Diyos at ng isang nilalang na tinatawag sa material mo na sa tanggurate. Teka, bago tayo magpatuloy, curious lang ako. Sa tanggurate, bakit yun? Hindi Satanas, hindi Lucifer? May specific bang dahilan yan? Magandang tanong yan. Hindi masyadong idinetalye sa source mo, pero ang paggamit ng ibang pangalan, madalas para i-frame yung karakter sa isang teologikong lente. Okay. Para ihiwalay sa popular na imahe. Oo, para bigyang diin na ang tinutukoy dito ay yung accuser sa cosmic legal battle. Bale, siya yung taga-usig. Ang argumento niya, imposible ang utos mo, walang makakasunod dyan. Okay, gets. So, may cosmic debate. Paano naging sagot si Adan doon sa tanong na yon? Si Adan ang naging exhibit A ng Diyos. Wow! Exhibit A. O, nilikha siya sa gitna mismo ng tensyon na to. Siya ang magiging preba na yung kautusan ng Diyos hindi lang posible, kundi makatarungan. Grabe ang pressure, no? Sobra. Kasi, base sa sinulat mo, nilikha si Adan bilang larawan ng Diyos. Ang misyon niya, mabuhay ayon sa kautusang iyon. Kung magtatagumpay siya, yun ang magiging batayan para hutulan si Satanggurate. Kaya pala, gagawin ni Satanggurate ang lahat para lang mabigo si Adan. Dito na siguro pumapasok yung tungkulin niya sa Eden? Eksakto. Kasi ang tingin natin sa Eden, paraiso lang, di ba? Bakasyonan. Pero ayon dito, ang Eden ay isang battlefield. Isang battlefield. At yung utos kay Adan na pamahalaan at protektahan ito, hindi lang yan tungkol sa pagdidilig ng halaman. Ang utos na ito ay tinatawag sa material muna, kautusan ng pag-ibig. Kautusan ng pag-ibig. Teka, paano yun naging kautusan? Akala ko ang utos lang ay huwag kainin yung prutas. Dito nagiging mas malalim yung kwento. Yung utos na huwag kumain ng prutas, parang final exam lang. Pero yung araw-araw niyang pamumuhay, dapat nakasentro sa kautusan ng pag-ibig. So, anong ibig sabihin nun sa practice? Ibig sabihin, ang pamamahala niya sa Eden hindi dapat sa dahas o lakas, Kundi sa pag-ibig. kundi sa pag-ibig. Tungkulin niyang protektahan ang lahat ng nilalang doon, yung mga kapitbahay niya mula sa pananakit sa isa't isa. Siya dapat yung warden of peace. Ang bigat ng responsibilidad na yan. Oo, At siguro nga dahil sa bigat ng misyon na yon, dito napansin ng Diyos na may problema. May kulang pa rin. Nakita niya na hindi mabuti na mag-isa ang tao. Ito na yung sikat na linya. at dito napapasok yung paghahanap para sa isang katulong na makakasama. Helpmate. Pero yung proseso ng paghahanap, napaka-interesante. Paano? Kasi dinala ng Diyos ang lahat ng hayop at ibon kay Adan para pangalanan niya. Hindi lang to isang activity para malibang siya. Isa itong test. Isa itong test. Tinitingnan ni Adan kung sa alinman sa kanila may makikita siyang partner para sa misyon. Pero wala siyang nakita. At malinaw dito sa notes mo kung bakit. Kasi hindi sila nilikha sa larawan ng Diyos. Tama. Hindi nila kayang intindihin yung kautusan ng pag-ibig. So parang alaga lang sila. Hindi sila partner. Exactly. At here's where it gets really interesting. Dahil bigo ang paghahanap, ang solusyon ng Diyos ayon sa text ay patayin si Adan. Wow! Patayin! Siyempre, kailangan nating i-unpack yan. Hindi ito literal. Okay. Ang ginawa ng Diyos,
Pinatulog siya ng napakahimbing, isang state na parang kamatayan. At habang nasa state na yon, kinuha niya yung isang kadyang at mula doon, hinubog ang babae. Sandali, ang lalim niyan, bakit kailangang gamitin yung salitang kamatayan para sa pagtulog? Parang ang bigat ng symbolism. Yan mismo ang punto. So yung pagtulog ni Adan, hindi lang pahinga. Isa itong uri ng sakripisyo para makapagbigay buhay kay Eva. Sakripisyo. At ang bawat detalye sa kwento ng unang Adan ay isang foreshadowing. Isang anino. Oh, nang magising si Adan at makita si Eva, sinabi niya, ito ay buto ng aking mga buto, laman ng aking laman. Hindi lang siya kasama. Bahagi siya ng pagkatao niya. Oh, perfect siya na helpmate kasi tulad niya galing din sa larawan ng Diyos. At ang pagsasama nilang dalawa, tinatawag sa source mo na isang malaking lihim o hiwaga. Isang misteryo. Isang misteryo na tinuturo pala tayo sa pinaka-ultimate na love story, ang ugnayan ni Kristo at ng simbahan. Okay, dito na pumapasok yung rough draft versus final version na analogy. So, unang Adan, huling Adan. Yun na yun. Para sa unang Adan, mula sa kanyang simbolikong kamatayan, yung tulog, isinilang ang nobya niya, si Eva. At para naman sa huling Adan si Kristo, mula sa kanyang literal na kamatayan sa krus. Isinilang ang kanyang nobya, ang simbahan. Mula sa dugo at tubig na umagos sa tagiliran niya. Nakikita mo yung paralel? Grabe yung symmetry. Yung tadyang ni Adan at yung tagiliran ni Kristo. Parehong pinagmulan ng buhay para sa kanilang nobya. Ganun nga. So kung si Eva ay dapat sanang katulong ni Adan para manalo sa cosmic debate, ang simbahan naman ang tunay na helpmate ng huling Adan para tuparin ang plano ng Diyos. This raises an important question na siyang sentro ng paghahambing sa mga material mo. Ano yon? Anong pinagkaiba ng dalawang nobya na to? Kasi dito natin makikita kung bakit yung isa ay rough draft at yung isa final version. Sige. Si Eva, ang nobya ng unang Adan, sa huli ay siya mismo ang naging daan para sa kapahamakan niya. Siya ang nag-abot ng prutas. Nabigo siya sa pagiging helpmate? Nabigo siya. Samantalang ang simbahan, ang nobya ng huling Adan, ang siyang inaasahang tutupad sa kalooban niya. Siya dapat ang lumalaban sa kasalanan. Tama? So, yung nabigong relasyon ng unang Adan at ni Eva, tinutuwid sa perpektong relasyon ng huling Adan at ng simbahan. Okay. Ang pagkabigo ng una ay naging pundasyon para sa tagumpay ng pangalawa. Pero dito papasok ang isang mas nakakagulat na ideya mula sa mga tala mo. Ano na naman yan? Ang ideya na ang pagpili ni Adan kay Eva bilang kanyang helpmate ay sa simula pa lang Ano? isang pagkakamali. Wow! Sandali lang. Teka. Paano yun naging pagkakamali? Hindi ba't Diyos mismo ang gumawa kay Eva? Dinala siya kay Adan? Akala ko yun yung happily ever after moment ng Genesis? Akala nating lahat? Pero sinasabi dito na mali ang desisyon ni Adan. Tama. Ayon sa text mo, ang tanong kasi ay, sino ba dapat ang tunay niyang helpmate? At ang sagot ayon sa source ay ang Diyos mismo. Ang Diyos. Partikular na ang spiritu na tinatawag sa Koreano na boyesa. Ang ibig sabihin nun ay teacher who protects and gives grace. So parang yung comforter or paraclet? Yun mismo. Ang argumento ay dapat umasa si Adan sa Diyos bilang kanyang ultimate partner sa misyon na yun. Pero pinili niya si Eva. At ito ang twist, di ba? Kahit ito ay isang pagkakamali, sinasabi sa notes mo na ito ay isang yepyo, isang anino o foreshadowing, ganun ba? Tama. So, hindi itinulak ng Diyos si Adan na magkamali pero alam na niyang mangyayari to. At ginamit niya yung maling desisyon para itudo tayo sa mas dakilang plano. Tama ba pagkakaintindi ko? Perpekto. At iyan ang nagdadala sa pinakapuso ng problema. Kasi kung i-connect natin to, ang pagbagsak ni Adan hindi talaga nagsimula sa prutas. Okay. Saan nagsimula? Nagsimula ito sa puso niya, bago pa man dumating ang ahas.
Wow! Medyo kontrakultura yan. Ang laging turo, yung tukso ng ahas ang simula. Pero dito, sinasabing may depekto na sa loob ni Adan bago pa dumating yung tukso. Yun ang sinasabi. At ipinapaliwanag to sa pamamagitan ng pagtingin kung sino ang tinukos. Si Eva. Si Eva, hindi direkta si Adan. Bakit? Dahil ayon sa source, alam ng kaaway ang hindi alam ni Adan tungkol sa sarili niya, At ano yun? na ang pinakamalaking kahinaan niya ay si Eva. So parang sa chess, hindi niya tinira yung hari, tinira niya yung reyna. Dahil alam niyang isasakripisyo ng hari ang lahat para sa reyna. Napakagandang analogy. Yan mismo yon. Malinaw na sinasabi rito. Bago pa man ang insidente sa puno, mas mahal na ni Adan si Eva kaysa sa Diyos. Nailipat na pala yung katapatan niya. Nailipat na. Nasa estado na siya ng puso na kung anuman ang ibigay o sabihin ni Eva, kahit labag sa utos, tatanggapin niya. Handa na siyang sumuway para sa kanya. Teka, parang may nabubuo sa isip ko. Kung alam na ni Satanas na kahinaan niya si Eva at ang buong pagsubok ay para lang ilantad kung ano na yung nasa puso ni Adan, Oo. ibig bang sabihin hindi na tungkol sa prutas ang kwento? Na si Eva mismo o yung pag-ibig ni Adan para sa kanya ang tunay na ipinagbabawal na bunga? Yan na mismo yon. Yan ang pinaka-aha moment sa mga material na ito. Grabe! Ang tunay na ipinagbabawal na bunga para kay Adan ay si Eva. O mas tama, ang kanyang idalatros na pag-ibig para kay Eva. Ginamit lang ng Diyos ang literal na puno at prutas. Ang pagsubok para ilantad, hindi lang sa buong universo, kundi kay Adan mismo kung ano na talaga ang kondisyon ng puso niya. Grabe! So yung puno, yung prutas, parang props na lang pala sa isang dula na matagal nang nasulat ang script sa puso ni Adan. Oo, Ang punto pala ay hindi lang yung simpleng kumain versus hindi kumain. Ang mas malalim na issue ay ang pagiging isang tao na ang puso ay nasa tamang lugar. isang tao na ayaw ng magkasala kasi mas mahal niya ang Diyos. Tama? Eksakto. Hindi lang pagsunod sa isang panlabas na regulasyon, kundi isang panloob na pagbabago ng puso. At ang pinakahuling punto na bumabalot sa lahat ng ito, Ano yon? alam na ng Diyos ang lahat mula pa sa simula. Ang pagbagsak ni Adan, ang pagkabigo niya, ang pagpasok ng kasalanan, wala sa mga yan ang ikinagulat ng Diyos. Dahil yung plano para sa final version, yung pagdating ng Mesiyas, ang huling Adan, inaitakda na bago pa man ang paglikha. Yun na nga. So ang buong kwento ng pagkabigo ni Adan ay simula pa lang pala ng isang mas malaki at mas magandang kwento ng pagtubos. Tama. Sige, subukan nating buuin to. Mula sa mga material mo, nakita natin ang isang napaka-complex na interpretasyon. Ang kwento ng unang Adan, hindi lang simpleng storya ng pagsuway, kundi isang detalyadong anino, isang rough draft. Oo, isang rough draft. Ang kwento ng huling Adan, si Kristo, ang pagkabigo niya na naguugat pala sa maling prioridad sa puso, nagbigay daan sa isang mas perpektong kwento. Yun na yun. At yung konsepto ng helpmate, nag-evolve mula kay Eva na naging bahagi ng kapahamakan patungo sa simbahan na siyang katulong sa katuparan ng plano ng Diyos. At kung may isang bagay na dapat talagang maiwan sa iyo mula sa pagsusuring ito, siguro ito yun. Ang pagbagsak ng tao, ayon sa pananaw na ito, hindi isang biglaang aksidente dahil sa prutas. Okay? Ito ay resulta ng isang kondisyon ng puso, isang pag-ibig na nailagay sa maling nilalang, isang katapatan na nalihis na matagal nang nandun at inilantad lang ng isang pagsubok. So, ang kasalanan ay hindi lang isang aksyon. Hindi lang, ito ay isang estado ng pagkatao na nauna pa sa mismong aksyon. At para sa iyo, na pag-isipan, iiwan namin sa iyo ang kaisipang ito. Sinasabi sa iyo ang mga source na ang Diyos ay naging Adan, naging tao, hindi isang anghel. Pinili niyang maging helpmate at ikasal sa sangkatawanan, hindi sa mga anghel. Kung ang pagbagsak ng unang tao ay dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa kapwa-tao niyang si Eva, Oo, matay para sa kanila. Ano ang sinasabi nito tungkol sa tunay na halaga at tadhana na inilalaan ng Diyos para sa sangkatauhan kahit ito'y nagkasala kumpara sa iba pang mga nilikha? isang bagay na maaari mong pagnilayan.